Dumako naman po tayo dito sa pinakamagaling na House Prosecutor na ating iniudulo na si Madam Lorna Kapunan. Ano po sinabi ni Madam Lorna Kapunan? Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike. No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order. If an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Ano ang tawag nun? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike. No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Aray ko. Aray ko. Totoo naman po mga kababayan. Totoo po na ito po ay malaking scam. Paano ba namang hindi mailaking scam mga kababayan, mga karayuma? Kaya, ang mga DDS po ay gusto na pong ipategi si Sara. Iniisip niya ipagurgur si Attorney Lorna Kapunan dahil po sa napakagaling. Ha? Ngayon mga kababayan, mag-type nga kayo dyan at sasagutin ko ang mga nababasa nyo tungkol sa mga DDS. Tungkol sa bago nilang naratibo. Unahin ko na mga kababayan. Unahin ko na po mga karayuma. Ang sabi po, 40 million ginamit naman pala sa ginamit naman pala sa medicine at sa ibang bagay na napakinabangan. Aray ko. Ang confidential po, number 1, hindi po ginagamit ito para po sa medisina o binibili ng computer. Scam po! Scam! Bakit po ganon? Iba po ang pondong confidential funds. It is a public fund but different paggagamitin. Bakit po? Ito po ay nakabase lamang para sa national threat, national security, commonly used by NBI, PMP, AFP, and most of all, our beloved President Bongbong Marcos. Kaya scam! Tama po si Ma'am Lorna Kapunan. Scam po talaga eh. Diba? Hindi niya ginamit ng tama ang confidential funds. Number 2, 125 million in 11 days. May kaso po ba? Kung gamitin niya ng 11 days, wala pong kaso. Kung gamitin ng 500 million in 1 day, wala pong kaso. Tandaan nyo yan mga kababayan. 1 billion. Sabihin mo na. 1 billion in 11 days. Wala pong kaso yan. Bakit kamo? Kasi po, kung sa tamang paglalagyan at paggagamitan. Pero ito po, 125 million in 11 days. Wala pong resibo. Ha? Wala pong resibo. May resibo man, mali-mali pa. Aray ko. Unang-una pa nga sa totoo lang. Ang confidential funds po, wala po ang DepEd.
Sabihin na natin meron si Binay, almost 12 million lang. Sa Saro yun eh. Oh. Pero si Sara po malupit. 500 million, 400 million, triple digits of million ng confidential funds. Scam! Napakalaking scam po. Wala po sa tanan ng history na may confidential funds ang DepEd. Susmiyo. Dapat ginawa na ni Anggara yan. Kaso po, sa sobrang patay gutom ni Sara sa pera, nilagyan niya ang DepEd. Oh, ano pa sinasabi nila? Ano pa sinasabi nila? Confidential agent needs be confidential. Abay, posang ina nyo. Aray ko. So, lahat ng gobyerno ngayon, dyan nabubuhos ang pagnanakaw. Bakit? Kasi nga, confidential. Hindi tatanungin. Walang audit-audit, ganon. Aray ko. Pwede ba naman yon? Hindi nila pera. Wala silang paliwanag kung saan nila gagamitin kasi nga confidential. Eh kung gusto mo palang magnakaw ng 5 million, sasabihin mo lang, ginamit ko sa confidential funds, confidential yon. Aray ko. Huwag tayong bobo. Ha? Huwag tayong bobo. Tandaan po natin, every cent spent by the government, it must be known to the Filipino people. Sa Tagalog, anumang sentimong ginastos ng ating mga government official, kailangan malaman ng taong bayan. Dahil pinagpaguran natin yan. Ang mga gobyernong ito ay instrumento lang natin. Empleyado lang natin na ginagawa ang pagsisilbi para sa mga Pilipino. Hindi! Pusang ina, scam na scam po si Sara. Aray ko. Hindi porket confidential, ibig sabihin, hindi na pwedeng busisiin. Hindi po ganon. Kahit gaano yung ka-confidential agent, gaano yung confidential fund kalaki o kaliit, kailangan pong malaman yan kung saan ginastos. Dahil kung hindi natin sasaliksikin po yan, wala pong mangyayari sa pera natin. Kumbaga sa CCTV may blind corner. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Kumbaga, lahat ng CCTV kita mo eh. Pero may isang parte na confidential, may blind corner. Papayag ka bang ganon? Papayag ka ba, may pera ka, inutusan mo yung empleyado mo? Oh, inutusan mo yung empleyado mo. Sasabihin, wala po ako nakuwang resibo. Basta po, ginastos ko 125 million. Papayag ba kayong ganon? Sa company, ganyan. Sa company nga eh. May boss ako ito, real talk. May boss ako si Mr. Sabihin na natin Mr. Dave. Si Mr. Dave, boss ng kumpanya namin. Ako ang personal assistant driver niya. Okay? Ito si Mr. Dave. Lagi po ako may hawak na pera. May hawak akong pera. Siyempre, sa sales po siya eh. Sa sales po siya naghahanap ng mga VIP customer namin. Siyempre, pag sa sales ka, anong gagawin? Makikipag-inuman siya. Makikipag-inuman po siya
sa mga sa mga iba't ibang customer. Oh, pupunta po kami sa mga club, papainumin niya doon ang mga customer. Mga legal club, mga club na nagiinuman, may mga performer, pupunta kami ng Soler, dadali namin yung mga VIP customer, papainumin niya. Then, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Oh, anong gagawin ko? Kukunin ko po yung resibo doon, pinaggastusan. Kukunin ko yon. Ilalagay ko lang doon, ano ilalagay ko? Kasi ako assistant niya eh. Ang ilalagay ko lang doon, hindi ko po lalagay ang may call sign po si boss. Hindi ko po lalagay doon Dave, kasi makikilala siya eh. Makikilala siya. Lalagay ko lang doon, hindi DDS halimbawa, lalagay ko lang, wag na natin DAD. Halimbawa, lalagay ko lang dad. Dad. Ganun lang. Yun ang call sign niya, dad. Lalagay ko lang dad. Hindi ko po lalagay yung buong pangalan niya, Dave. Lalagay ko lang dad. Oh, ibig sabihin, ginamit namin ng confidential yon kasi hindi po pwedeng ipaalam yon. Hindi po namin pwedeng ipaalam na si boss nagpapainom para makakuha ng customer. Pero, meron po siyang mga pondo para po makaget ng customer. Nagigets nyo? Ganun po yun. Kaya pag nakita nila yung dad, ibig sabihin si boss yun. Pero kung uungkatin nila yon, halimbawa, ay, hindi pwede, sino ba yan, dad? Automatic, milalabas na true identity. Lalabas si Mr. Dave na yung boss namin. Aray ko. Oh, ganun po yun. Company yun Company yun. Pag inalungkat nila yung call sign na dad o confidential name na dad, alam nung company si boss yun. Yun. Although confidential po siya na pinaggamitan dahil nga to recruit customer, to entertain customer, to make the company more reliable to other VIP customer, to encourage and to get them go to the company. Ginagawa yun ng boss ko dahil sa sales siya. Lalagay ko lang dun, dad. Gimastos 200,000 sa isang araw. Dad. Pasa. Pero pag may questionable, automatic, meron true identity. Hindi po tayo papayag na dad lang, ganyan lang. Hindi, may-ari na yun ng kumpanya. Aray ko. Kanya rin po sa bawat company, ibang company. Papayag ba yung ibang company? Ganyan. Di ba? Si Sarah, kinakampihan pa ng mga DDS. Wala nang resibo. Mali-mali pa ang ginawa. Kinakampihan pa. Napaka walang modo talaga eh. Diba? Kaya po, ano pong masasabi natin po dyan? Ito po mga kababayan, mga karayuma. Ang masasabi natin dyan, ang tawag po dyan ay paldo. Aray ko. Aray ko. Paldong-paldo eh. Aray ko. Diba? Paldong-paldo po talaga eh. Biro mo, mga kababayan, mga karayuma, siya lang ang government official na wala pong inintinding paggastusan. Wala daw siyang, tawag dito, sabi ng mga DDS, wala nang kailangan resibo, ginamit naman sa medicine. Ano daw? Aray ko. Meron pa nga si Sarah, di ba, mga kababayan, mga karayuma? Meron pa po si Sarah, Meron pa po si Sarah, meron pa po yan, mga kababayan, mga karayuma. Natatandaan nyo nung DepEd siya, yung regarding pagkain, napanis lahat. Diba? Napanis lahat, in-order niya. In-order lahat. Ayun,
Hindi naubos, napanis lahat. Bakit? Lahat na lang eh. Lahat na lang ginawa niya ng Ginawa niya po ng pagkakitaan. Miski po para na lang po sa mga estudyante, wala pong patawad. Biro mo yung Youth Summit, wala pa nga yan dyan. Yung Youth Summit po, libre. Pinatungan nila ng 20 million. Kita mo kung gaano kakupal. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara.